Let's go mga kapangyo. Tara na at tayo'y mamalengke na ng sahog na ating lulutuing chicken binakol. So nagbihis na ako para hindi na nag-aalburututong si Andre. Kasi tuwing layayain ko to, sasabihin, si tita talaga, yaya ng yaya, hindi pa nakaayos. So ngayon nakaayos na ako. Siya naman, bumalik doon sa aming tambayan, sa baba ng aming bahay. So may tambayan kami doon dahil pagka umaga, mas malamig mag-stay sa baba. Kaya tignan natin kung ano magiging reaction dahil nakaayos na ako, no? So ito nga, nag-crave nga ng chicken tinola kagabi, itong bata. Sabi ko, ibayin naman natin. Kaya ang gagawin namin ngayon ay mag-share kami ng munting recipe na malamang yung iba alam din gawin ito. So para sa mga hindi pa nakakaalam, so tara na. Tara na, babain na natin si Andre sa baba. At malamang talagang mai-issue dahil bigla ako siya yayayain. So please, stand by and we'll see you later. Hey! Ano naman tayo? Andre, tara na! Ano magawa naman? Ano lumagot? Tara na! Bis na ako! Saan pupunta? Saan pupunta? Di ba gusto mo ng chicken kagamin tinola? Oh. Tutuparin lang natin yung pang... Oh. Sabi ko, bibili tayo ng coconut water. Buko. Coconut water. Balik ka na, uy! Ano ba't naka-video ka? Ano gusto mong video eh? Ay, gusto mag-video. Bakit ba? Titignan ko lang magiging reaction mo eh. Tara na nga, seryoso lagi na. Ibili tayo ng pangtangalian natin ngayon. Tanghalian, 11:38. So yun na nga. So kasi nag-breakfast kasi kami ngayon ng medyo late. So kaya tara na. Tara na, uy. Oo nga, huwag niya na. Ayan ang mga sinasabi ko mga kapangyo. Yan. Kasi ito, para tong laging namamagnet. Namamagnet lagi sa higaan tong batang to eh. Ito yung tambayan namin dito sa baba ng bahay. Kasi nga, malamig dito. Sa gabi, doon kami sa taas natutulog. Ano naman yung pinapanood mo? Dali mo na, nakaayos na ako. Pagka hindi ako nakakaayos, sasabihin mo, tita, yaya ng yaya. Hindi pa nakabis, hindi pa nakaayos. Oo, may bis na ako. Diba? Bilis. Ito yung ako inano. Dali mo. Pantayin mo na yan Patayin. Dali mo dyan. Ay, mga kapangyo, yan si Andre. Ayan. Ganyan ang lifestyle niyan. Tingnan nyo. Tulog. So, mga kapangyo, hindi ako kaagad makakalabas ng gate. Kasi yung stray cat na yan, pag lumalapit kami, tumatakbo. Ito yung palagi kong sinasabing paulit-ulit sa mga vlogs natin. Sa mga vlog natin na ginagawa, kung meron tayong mga leftover na pagkain na huwag naman yung panis, ipakain natin sa kanila. Actually, may cat food kami nakastock dito. Para sa mga pusa na nagkalat dito sa paligid namin. Ayan, siya si Trisha. Pinangalanan namin Trisha. Ito yung pagkain niya, oh. Hinugasan ko pa yan para mawala yung alat. Kasi minsan, ayaw niya kumain ng cat food, kaya pinagre-ready namin siya ng rice. Yung rice na yun, yung bahaw na natira kagabi. So, tingnan natin kung kakainin niya to. Ito siya. Oh. Diba? Bumabago na siya ng pesto. Ito. Wala. Nanakbo. Nanakbo siya mga kapangyo. Pero mas okay yun. Hindi na namin sa gate hahabulin. Ayun. Pumasok siya kapangyo doon sa sulok. Ayusin ko pa yung sulok. Trisha! Halikan! Oo. Kain ka na. O, diba sumasagot siya? Kain ka na? Ha? Iiwanan ko na lang dito sa tambayan niya. Dito sa bodega ng aking kapatid. Ayan. So mamaya, balikan na lang natin kung kakainin niya. Nilagay ko dun sa likod nung tambakan ng kuya ko ang gamit.
So, tara na. Tayo mamalengke na. Meron pa pala ako isang pinapakain dito. Actually, 3 yun eh. Yung 2, sa hating gabi lumilitaw. Kaya nag-iiwan na lang kami ng pagkain sa bintana ng kapitbahay namin. Mabait itong kapitbahay namin kasi nagsabay ako sa kanila na maglalagay ako ng pakainan ng mga pusa dito sa kanila. Kasi nga, hindi ko naman sila pwedeng bantayan ng 24/7, di ba? Hindi naman ako yung lady guard para sa pagbantay ng mga pusa para magpuyat, no? But anyway, ito yung pakainan nila, oh. Ayan. So, naubos na nila. Iniinom din nila yung tubig. Tapos yung cat food, punong-puno yan kagabi. At yung may-ari dito, sa kapitbahay namin, nilagyan talaga nila ng sofa. Ayan, oh. May sofa bed at saka upuan para doon sa pusa. So, kapag wala sila dito sa basurahan, usually ang ginagawa namin, pinupukpok namin to sa pader dito. Yan. So, kapag narinig nila, yung hataw na yan, lilitaw na lang sila bigla dyan sa palayan. Antayin nyo. Ito na siya mga kapangyo. Tignan nyo ha. Wait lang. Look at him. Oh, ayan na siya. Narinig na niya yung tawag nung nung tupperware na inano ko. Halika na, Garbo. Dito ka na sa bahay mo. May bahay ka na eh. Come here. So, yan na. Mamaya kapangyo, dito na siya mag-i-stay sa bahay ng aming kapitbahay. Yan. Diyan siya lagi tumatambay. Inampun siya ng kapitbahay namin dahil binigyan nga ng bahay. Kaya nothing to worry kapag kayang umuulan. Teka na. Itong si Andre, very supportive kong pamangkin. Mamamalengke na nga kami. Eh, nakita ko yung mga stray cats dyan sa labas. So, kailangan muna natin pakainin. So, sa mga kapatid ko rin na naintindihan na ako, doon lang ako nagpapakain sa may bintana. At saka doon sa may bodega nga sa taas. Dati kasi mga kapangyo, ako kapag nagpapakain sa labas, kasi nga nagkakalat yung mga pusa. Kaya yung kapatid ko nagagalit sa akin, yung mga kapatid ko lalaki. Dahil nga tumatayo, dumudumi doon sa may tapat ng bintana nila. Kaya ang ginagawa ko, be responsible for parents na rin para sa mga strays dyan sa labas. Ako na naglilinis ng mga dumi para wala na lang pagka-awayan. But I'm thankful sa aking mga kapatid dahil naintindihan na nila ako. Kaya kung ano yung gusto nila, sinusunod ko rin para wala nang arguments, diba? Lilinisin ko yung mga dumi ng mga pusa. So, walang pag-aawayan. Ganun lang. Takot sa tao. Ay, sarado si Kanora. Sarado ang aking suki. Dito. Ayun o. Oh. Oh, ito si Ate Jessica. Isa rin sa mga suki ko dito sa market. Wala kasi si Tita Nora, yung katabing bahay niya. Katabing bahay talaga eh. So, ayan o. O, diba? Hindi nilalangan ang kanyang mga tinda dahil merong fan. Eh, paano po nung papaya? Diba ang sipag ni ate, oh. Ito na lang siguro para medyo manamis-namis yung ano. Na si Macris? Umuwi na. Wala kayong tanglad? So, ito mga
ano dito. Ito yung isa sa mga suki ko rin. Kaya lang wala yung isang aking suki ni tagabantay. Pero bibili pa rin tayo. Mga kapangyo. Wala kami nabiling tanglad. Kailangan may tanglad, yung chicken binakol. So, bibili na lang ng buko juice. Try natin doon sa kabilang market. Buko juice. Ang tanglad. May buko juice po. Buko juice. Sama namin kayo sa vlog. Hello, Nay! Oh, ito ang may-ari ng Tolits. Kayo po ba may-ari ng Tolits? Sikat na sikat pong Tolits dito sa Rizal. Kasi meron din sa bandang Teresa. Sa pagkaano, ito lagi namin kinakain ay pampasalubong. Katabi sila ng Hasegawa, yung tindahan ng mga halaman dito sa Baras Highway. And yun, buko juice na nasa lagay na nabili namin dahil pure buko juice naman lagi ang kanilang tinitinda. Tsaka fresh lagi ang tinda nila. Sigurado kayo malinis. Kaya mga kapangyo, ito, madali lang itong malocate. Dahil ito ay kahilera lang ng Wells Resort dito sa highway ng Baras. So kung gagaling kayo ng Morong Rizal, left side kapag papunta kayo ng Tanay Rizal. Very affordable ang kanilang mga paninda rito mga kapangyo. So, saktong-sakto to kung gusto niyo magpasalubong sa inyong mga kapamilya, mga mahal niyo sa buhay at mga kaibigan niyo. Masasarapan sila mga kapangyo dahil lasang-lasa talaga yung buko ng kanilang buko pie. Eto, mukhang hindi naman stray dog. Mukhang may-ari nito. Mukha naman pinapakain ng may-ari kasi maganda naman ang balahibo niya eh. Ayun, makintab. Kaya lang talagang nawiwili siya dito kasi may mamabait din na tao na nagpapakain dito sa bayan. So mga kapangyo, hindi ko napansin na meron pa palang chicken dito sa ref. Kaya yung binili natin kanina sa market ay itatabi na muna natin at ito na lang muna ang ating upakan. So ito na yung mga sangkap natin mga kapangyo, no? Meron tayong luya, kamatis, sibuyas, bawang, sili. At ito mga gulay na ito mga kapangyo. Actually yung pechay, gusto kasi namin maraming gulay, no? Kaya magdadagdag kami. So nasa sa inyo kung maglalagay rin kayo ng maraming gulay. Pero ang talagang sahog nito is daon ng sili at saka yung tanglad. And yung papaya. So, yung mahilig sa medyo matamis, papaya yung gamitin nyo. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng medyo matamis, patatas ang gamitin nyo. Or ang ilagay nyo sa inyong chicken binakol. Actually, patatas and papaya, pwede kayong mamili dyan kung ano yung gusto nyong maging sangkop ng inyong, ng sangkap ng inyong chicken binakol. Okay? So, try nyo na ito mga kapangyo. So mga kapangyo, yung mga ingredients natin, hihiwain na lahat to. And, yung luya, mas maganda kung gagadgarin siya. Mas maganda kasi kung gagadgarin, mas malasa. So, ayan. Ihiwalay nyo yung sabaw sa pinakang pulp nung luya.
O ng ginger, no? Malinis naman yung aming lababo. So, and then, itong tanglad, para mas lumabas yung ano niya, lasa. Ilagay na natin ang bawang. Set aside natin kapag medyo light brown na siya. Ilagay ang sibuyas. Kapag lumabas na yung aroma ng sibuyas, pwede na natin ilagay yung kamatis. Okay. Isa-pisain lang natin, yan, para lumabas yung katas ng kamatis. Mas malasa kasi ang pagkain pagka ganyang lutong-luto yung mga gulay. Actually, to kamatis is not a vegetable eh. Ano to? It's a kind of fruit. Considered as a fruit. Yan, pwede na natin siyang i-mix together. Medyo luto na yung medyo luto-luto na lahat. Ang bawang, sibuyas at kamatis. Ilagay na natin ngayon yung luya. Yung part ng luya kanina. Gagamitin nyo pa rin yun para mas malasa siya. Huwag itatapon. Yan. Yan. Yung hindi mahilig sa maanghang, huwag niyo isasama sa ginisa yung paminta. Kasi nagbibigay siya ng konting chiliness or anghang dun sa ating niluluto. Pwede rin naman, lagyan niyo lang ng konting-konti para mas malasa yung inyong lulutuin. Ilagyan na natin ang chicken. O, takpan lang natin. Kapag lumabas na yung oil ng pinakang chicken, ilagay na natin ang papaya. Kasi luto na naman yung chicken.
Kaya pag pinakuluan natin mamaya yung buko juice, mas madali na maluluto yan. Kasi kailangan maluto itong papaya. And, isa pa, para mas malasa pagka sinama mo siya sa gilisa. Takpan lang ulit natin mga kapangyo. Mga 10 minutes para maluto yung papaya. Sa mahina apoy lang ha. Para hindi masunog kasi luto na yung chicken natin. At mga kapangyo, malamang napapansin nyo na paiba-iba yung suit kong damit dyan, no? Kasi ako yung tao na ayoko nung, natutuyuan ng pawis. Kahit kayo, wag kayong magpapatuyo ng pawis kasi alam nyo na, hindi biro ang sakit na pneumonia, no? Kaya yan, kesa magpatuwa-tuwalya pa ako or magsapin-sapin, ganun din eh. Sasapinan mo yung likod mo, tapos natin din yung pawis, basa. Kaya malakas ako sa So, damit, hindi pa mga malambot kapangyo. yung papaya, mga kapangyo. Takpan ulit natin for another 5 minutes. May po nito at matagal po talaga malubas dahil ang material nito ay ABS plus PET na tapos may 30,000 plus hours lifespan pa. So, medyo matigas pa yung papaya, mga kapangyo. Ibalik ulit natin. So, alalay na lang sa oras kasi baka naman sumobrang lambutan eh. So, mga kapangyo, ito na. Malambot-lambot na yung papaya, no? Huwag yun naman masyadong lalabsakin. Yung sakto lang. Medyo matigas-tigas pa dapat ng konti. Para kasi lalagyan pa natin yung buko juice. So, yung binili natin buko juice sa Tolits, ayan, may kasama na siyang laman. Ayun, no? May kasama na siyang coconut meat sa loob. Kakabiyak lang nung fresh buko juice na inilagay dito. Okay? So, wala yung magtatadtad o maghihiwa kanina. Kaya, ito na lang yung binigay sa akin. Ito na lang yung binili ko. Pwede na rin to. Dahil fresh naman siya. So, lagyan na natin ng 4 cups. Takpan lang uli natin mga kapangyo. Sino? So mga kapangyo, ilagay na natin ang salt. 1.5 teaspoons of salt. And ilagay nyo na rin yung ginger. Yung pinaka-liquid ng ginger kanina na ginadgad. Okay na mga kapangyo, luto na ang ating chicken binakol. Tara, at tayo mananghalian ng lahat. And hopefully, meron kayong natutunan dito sa ating Kapangyo's Kitchen. Sama-sama tayo mabubusog ngayong lunch. At maraming salamat sa pagsama sa amin kanina sa market at hanggang sa matapos ang ating pagluluto. So, paano mga kapangyo? Sa muli nating pagkikita. Subscribe for more videos and to stay updated. And always remember to thank God, do good, and believe in yourself. Seshani! God bless you all!
Mga kapangyo, pakitansya nyo na lang yung paglagay nung sabaw nung luya, no? Tapos pakuluan nyo na lang. Pagka kumulo na, yan, pwede na siyang ahunin. So mga kapangyo, ito lang ang ating chicken binakol. Uulitin ko ha, patatas ang gagamitin nyo dyan. Choice namin na papaya ang gamitin, kaya ito ang aming niluto. So paano mga kapangyo, maraming salamat muli sa pagsama sa amin sa araw na to. And subscribe for more videos. Sesheni, and always remember to thank God, do good, and believe in yourself. 再见, and bye-bye. See you in our next video. God bless you all.